Magandang gabi po sa araw po ng Biyernes ngayon. Sana po tayo ay nasa mabuting kalagayan ng ating buhay, ating pamilya. Patuloy na ang buhay ng Kristiyano ay patuloy na lumalakad sa pamamagitan o sa kalooban ng ating Amang Diyos na banal. Katulad ko, ako isang Kristiyano. Sa pagiging Kristiyano ko, so kailangan ako'y sumunod sa kalooban ng Diyos. Dahil yan ang Kristiyano. Hindi ang pagiging Kristiyano ay pagkatapos mong mabautismuhan, tumanggap ka ng ng Holy Spirit, tapos na ang iyong ang iyong obligasyon. Hindi po. Sabi nga doon sa Matthew, sa last na aklat ng Matthew sa 28, at sila inyong utusan na sumunod sa lahat ng aking pinag-uutos. So, hindi po natatapos doon sa sa pagbabautismo. So, ang ibig ko sabihin sa gabing ito, merong isang mahalagang bagay na nais kong malaman ng mga taong naghahanap ng katotohanan. Ito po ay makatutulong sa ating buhay Kristiyano sapagkat masyadong mapanganib na ang ating panahon sa ngayon. Opo, ulit-ulitin ko po, ang sistema po na ginagawa ng ating kaaway na si Satanas, hindi po siya hindi po siya violente. Opo, hindi siya katulad nung kapanahunan ng ating Panginoong Kristo. Na talaga namang kapag ikaw ay nalaman na ipinapatotoo mo ang pangalang Jesus, kung hindi pagpapahirap ang aabutin mo, magiging mitya ng iyong buhay ang pagsunod sa Panginoong Kristo. Pero ngayon, napakalaya po natin dito sa ating bansa. Hindi lamang po rito sa ating bansa, may mga bansa pa rin na napakalaya ng magpahayag ng salita ng Diyos. Opo. Pero ang gusto kong malaman nyo, ang gusto kong ipaalam sa inyo, na hindi na ganon ang pamamaraan ni Satanas. Hindi na po ganon na violente siya. Hindi na po, iba na po kasi ang kapanahunan natin ngayon. Si Satanas man ay nag-a-adjust ng kada pagdating ng panahon. Siya po ngayon ay hindi violente. Tahimik siyang kumikilos. Alam ni Satanas ang kalooban ng ating puso, kung ano ang kahinaan natin. Walang iba. Majority walang iba. 100% kundi pera. Opo, di ba? Sabi sa New Testament, ang ugat ng lahat ng kasalanan pera. Diyan po nag-aaway-away ang mga tao sa pera. Sapagkat bakit? Pag marami kang pera, makapangyarihan ka. Opo. Hindi ka magkakaroon ng kapangyarihan pag wala kang pera. Tatandaan mo po yan. Hindi ka po magkakaroon ng kapangyarihan. Subukan mong mag-utos ka nang wala kang pera. Di ba? Walang susunod sa'yo. Pero kung alam na ikaw ay may pera, isang senyas mo lang ng kamay mo, ituro mo lang siya. Pumunta ka ron, pupunta yan doon. Dahil bakit? Dahil yan ay susunod siya dahil alam niya na ikaw may pera, mababayaran mo siya. Yun po ang inilaan ni Satanas dito sa mundo, pera. Hallelujah. Tatandaan niyo po. Ulit-ulitin ko. Mag-ingat po kayo. Maging ang mga kongregasyon o ang mga nagsusulputan na mga grupo-grupo na nagpapahayag na salita ng Diyos, walang iba po. Pera po ang tinatarget niyan. Pera po. Hindi po ako nagkakamali, pera po. Alam ko kung bakit? Kung bakit pera, napakadami ko ng kongregasyon ng pinanggalingan. May isang pastor na nagsasabi na
Huwag daw tayo maging Kristiyanong parang palaka na talon ng talon. Brad, kung ako'y mananatili sa'yo at tunay ang iyong itinuturo, magiging kaagapay mo ako. Subalit kung hindi tama ang iyong tinuturo, bakit ako magtatagal sa'yo? Ano makukuha kong santong banal na espiritu? Ano makukuha kong paglago? Opo, ganyan po ang Kristiyano. Hindi, wag nating sabihin bayaan mo kasi meron tayong pagdidesisyon sa buhay natin upang hanapin natin ang katotohanan. Hindi yung merong may pastor diyan, yung mga talon daw ng talon, para pala kang ano nung mga salita na iimbento nyo. Opo, tingnan mo yung sarili. Kung karapat dapat ka sa Diyos. Yan. So ganito po. Bakit sinasabi kong pera? Sapagkat yan po ang ang kapangyarihan ng mundo. Nakita nyo na dahil sa pera, maging ang mga politiko. Di ba? Nandiyan na yan, naluklok na sila bilang isang makapangyarihan. Pero bakit wala silang kabusugan? Bakit sila nakukulong? Dahil sa pera, kinukuha nila yung pera, nagnanakaw sila. Ganun po ang power ngayon ni Satan. Alam ni Satan na ang kahinaan ng puso na isang tao ay pera. Lahat po, wala pong dyan, walang absuelto dyan, lahat po. Maging mayaman ka, yung mayayaman niya mahilig sa pera dahil bakit? Natatakot sila na baka maubusan sila ng pera, hindi sila sanay mamuhay ng kakaunti lamang ang kanilang pera. Pero hindi dyan ang aking nais na ibahagi sa inyo sa gabing ito na ipinagkaloob po ng Santong Banal na Espiritu para malaman nating mga Kristiyano ang tunay na kinatatayuan natin sa pagiging Kristiyano. Dito po sa aklat ng Galacia, may problema po itong si Apostol Pablo sa pananampalataya sa Diyos sapagkat maraming mga sumasalungat sa kanya rito. Mismong mga Kristiyano na sinasalungat siya rito. Bakit? Kasi kung babasahin niyo itong Galacia, marami rin itong Kristiyano na ang karamihan dito ay yung mga Old Testament pa ang kanilang ipinatutupad. So, ayaw ni Apostol Pablo niyan. Maging ang ating Panginoong Kristo ng kapanahunan na yon, di ba? Na maka-encounter siya hindi ko lang matandaan kung saan lugar yun, na naka-encounter siya ng mga Paraseyo. Opo, na ito yung mga Paraseyo na nag-aaral ng mga batas ng kabanalan, naka-encounter siya nung time na yun. At ganoon din naman dito sa Galacia, sa lugar ng Galacia, nagkakaroon ng problema ang ating Apostol Pablo sapagkat bago raw mapasama maging Kristiyano, kinakailangang tuliin muna. Actual po ito. Tinutuli muna kasi yun yung panahon na lumantipan. Ito ang nakapagpasimula nito ay si Abraham, ang kanyang anak na si Isaac na tinuli. So ngayon, ayaw na po ni Apostol Pablo na ito ay mangyari sa kapanahunan nila. Maging sa atin ngayon, kapanahunan pa ni Apostol Pablo, tinanggihan niya po ito. Itong mga ganitong mga ritual to kung tawagin. Bago ka matawag na isang chosen people o hinirang ng Diyos, kinakailangan meron kang signs nito na tinuli ka. Opo, bago ka maging isang kasama ka sa promise ni Abraham, kinakailangan matuli ka muna. At hindi lang po iyon ang tinatanggihan ni Apostol Pablo. Dito mababasa natin dito sa Kapitulo 2, talatang 15 hanggang 21, babasahin ko po. Si Apostol Pablo po ang nagsasalita rito. Bagamat kami ipinanganak na Hudyo at hindi makasalanang hintil. Sabi niya gano'n Alam namin ang tao ay pinawawalang sala dahil sa pananalig kay Jesu Kristo at hindi dahil sa mga gawa ayon sa kautusan.
nananalig din kami kay Kristo upang pawalang sala ng Diyos sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo at hindi sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan. So, dito pa lang, maging yung sa pagtupad sa kautusan. Ano po ba itong kautusan? Kung maririmay nyo o kung maaalala nyo, nung panahon ni Moises, nagkaroon po ng 10 Commandments. Opo, nagalit ang Diyos noon. Opo, di ba? Dahil ipinatawag si Moises doon sa bundok ng Sinai, kung di ako nagkakamali. Dahil meron silang may pagagawa ang Diyos kay Moises. Subalit si Moises ay natagalan. Umabot siya ng 40 days. Umabot siya ng 40 days and 40 nights. Itong mga Israelita na kinuha sa Egypt, wala sa kanilang nag-guide, nagli-leader, dahil ang nakikita lamang nilang nagli-leader sa kanila na nag-alis sa Ehipto, walang iba kundi si Moises. Yun ang ginagamit kasi ng Diyos. Lahat ng mga himala na nangyari, galing kay Moises na ginagamit siya ng Diyos. So, nawala ito si Moises, nagpagawa itong mga Israelita ng sasambahing Diyos-Diyosan. Opo. Kung nagbabasa kayo ng Old Testament, nakabuo sila ng isang uri ng hayop. Hindi ko lang po maalala kung anong klaseng hayop yun. So ito ay ni-worship nila. Nagalit ngayon ang Diyos. So ang Diyos gumawa ng 10 Commandments at ipinadala kay Moises. Ang mga tao na dinala mo mali ang ginagawa. Ang sabing gano'n ng Diyos. Kaya ito yung binabanggit dito. Sabi rito, sapagkat ang tao ay di mapapawalang sala sa pamamagitan ng pagtalima sa kautusan. Hindi mapapawalang sala ang tao sa pagtalima ng kautusan, ang sabi ni Apostol Pablo. Ngunit kung kaming nagsisikap na mapawalang sala sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo, ay matagpo ang makasalanan tulad ng mga hintil na nangangahulugan bang tagapagtaguyod ng kasalanan si Kristo? Hindi. Kung babalikan ko pa ang tinalikuran ko na, ako na rin ang nagpapatunay na ako'y lumalabag sa kautusan. Kasi itong si Apostol Pablo, dati itong Pariseo. Opo, dati siya rito na tumutupad sila ng kautusan, na lumang kautusan na 5 libro. Kasi may 5 book na may 5 libro si Moises sa lumang tipan na isinulat niya. Na ito ngayon ang itinuturo ng mga Pariseo sa kapanahunan ng ating Panginoong Kristo. So, dito po sinasabi, kung babalikan ko pa ang tinalikuran ko na, ayan di ba sinabi niya, yung tinalikuran niya, na ako rin na nagpapatunay sa kautusan, sa pamamagitan rin ng kautusan upang mabuhay para sa Diyos. Namatay na akong kasama ni Kristo sa krus. Nawala na yung kautusan sa buhay niya kasi kasama na siyang namatay. Sabing ganon. At kung ako'y buhay, hindi na ako mabubuhay kundi si Kristo na nabubuhay sa akin. At habang ako'y nasa daigdig, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umiibig sa akin, na nag-alay ng kanyang buhay para sa akin. Hindi ko mapapawalang kabuluhan ang kalooban ng Diyos. Kung ang tao'y pinawawalang sala sa pamamagitan ng kautusan, walang kabuluhan ang pagkamatay ng ating Panginoong Kristo. Kung ang pagsunod daw sa kautusan ay nakapagpapawala ng kasalanan, walang kabuluhan. So, bakit nga dumating pa ang ating Panginoon Kristo kung ang kautusan yan lang ang kailangan ng tao? Hallelujah! Alam nyo, napakalalim po nito sa mga nagtuturo, sa mga pastor. Pag-aralan nyo pong mabuti. O yung mga Kristiyano na sumusunod pa ngayon sa kautusan. So tayo ay sa biyaya ng Diyos. Di ba? Ang sabi nga ron, ang sumasampalataya sa bugtong na anak, ang sabi dun sa John 3:16. Kung maalala natin yung verse na yon. So, ang pagkakapako ng Panginoong Kristo, hindi ito generalize, hindi ito buong mundo. Nagkaroon lamang ng pinto upang tayo makalapit
naging tagapamagitan, naging tulay ang ating Panginoong Kristo sa panahong ginawa niya. Hindi ito sinasabi ng kasi maraming hindi nakakaunawa nito mga kapatid ko. Unawain yung mabuti. Ang karunungan ng Diyos, hindi ito para sa mga taong marurunong. Na meron nga ako nakita sa Facebook na pinagrarangalan niya. Isang doktor na lahat ng mga accomplish niya na andon, nag-doctorate siya kung ano-ano, naging ano siya, naging dean siya, o ano siya, Master of Theology. Talagang nakapost dun sa ano. Hindi po ito ganon. Upang ikaw ay maglingkod sa Diyos. So, aaminin ko po sa inyo mga kapatid ko. Ako, hindi po ako nakatungtong ng high school. Opo. Hindi po ako nakatungtong ng high school. Pero salamat sa Diyos, nalalaman ko ang kalooban niya. Hindi ko sinabi sa Diyos na ako'y, Panginoon, gawin mo akong lingkod mo, sapagkat ako'y nakapagtapos ng kolehiyo. Marami akong nalalaman, Panginoon. Nakapagtapos ako. Marami akong accomplish, Panginoon. Katulad nung nakita ko na rarangalan, nakapost. Kung ano-ano mga accomplish talaga naman nakahilera doon sa kanyang isa pong doktor ito. Master of Theology. Hallelujah. Master of Theology. Salamat sa Panginoon sapagkat, Panginoon, kung ako'y nakapag-aral, baka naging mayabang din ako. Salamat sa Panginoon sapagkat kahit na wala akong aral, nauunawaan ko ang kalooban niya na ipapaliwanag ko ng tama ang kalooban niya. Anong sinasabi rito ni Apostol Pablo? Kung ang tao ay pinawawalang sala sa pamamagitan ng kautusan, walang kabuluhan ang pagkamatay ni Kristo. So, sana po, malaman po natin itong mga Kristiyano na sumusunod pa rin sa kautusan o gumagawa pa rin ng ritual yung mga nagpapatuli. Ano ibig ko sabihin? Kasi sa ating Pilipino, talagang tinutuli tayo. Ayon sa ating laman, tinutuli po tayo. Pero sana pag nagpatuli tayo, hindi ito according sa gusto nating lumapit sa Diyos. Opo. Ito ay ritual lamang ng mga Israelita. So tayo mga hintil tayo, kaya nga maging ang mga Hudyo, hindi na ito nagagalit na ayaw na ni Apostol Pablo. Kasi maraming mga Kristiyano sa Galacia na pinatutupad pa rin ito. Kasi pag ginawa mo yan, nakikiisa ka rin sa nagpapatupad. Sapagkat iba na ang kautusan ngayon. Ano ba ang kautusan ngayon? Manampalataya ka sa Panginoong Kristo na sinasabi ng Biblia, ikaw ay magkakaroon ng kaligtasan. Hindi po yung magpatuli ka, hindi po yung sumunod ka sa kautusan. Hindi po sa pamamagitan ng ating gawa. Hallelujah. Hindi po ron. Kasi meron tayong mga gawa na akala ng mga tao na mabuti, subalit kaya nga ang Diyos sa puso tumitingin hindi sa gawa. Bakit? Kasi naandun sa puso nakatago yung talagang purpose kung ano yung ginawa natin. Kung ano ang ginawa ng isang tao. May purpose po yan. Tandaan nyo. Ang tao kasi madaling mag-react. Kapag gumawa ng gano'n, mabuting tao yan. Doon sa gawa na nakita mo, mabuti, talagang mabuti kung nagpakain siya ron, lalo't merong camera diyan, kinukunan siya, lalo't meron diyan mga nai-interview siya. Marami niyang ganyan, mga politician, minsan mga sa showbiz. Yung mga network na mga ilang network dito sa bansa natin. GMA, ABS-CBN, nakita nyo pagkaya ni nagtumutulong, kinakailangan ipapahayag pa nila yan sa buong mundo. Hallelujah. Alam ba natin ang turo, sabi ng Panginoong Kristo, ang turo sa tamang pagbibigay. Opo.
kinakailangan pag nagbibigay itong kamay mo na kaliwa o kanan, huwag nang malaman ng kaliwa o kanan. At nang malalapit sa iyong buhay, bahala na ang Diyos na magbigay ng gantimpala sa iyo. Kaya nga ang Diyos tumitingin sa puso eh. Hindi ito sa mga gawa ng tao na mabubuti. Opo. Hallelujah. Ang sabi nga ng Panginoon, kapag nagbibigay ka, isipin mong ikaw ay nagpautang sa isang tao na hindi ka nababayaran. Hallelujah. So, ito ang sabi ni Apostol Pablo. Tandaan po natin to mga kapatid ko na mga Kristiyano. Baka ang ating pananampalataya ay nasasalig pa rin sa ganito. Nandito pa rin sa pagsunod natin sa kautusan. Opo. Na huwag kang papatay. Hindi ko naman sinasabing pumatay ka dahil hindi ito inuutos. Ang ibig kong sabihin, nakalaya na tayo rito. Nakalaya na tayo dito sa mga huwag kang sumamba sa Diyos-Diyosan. So lumapit na tayo sa Panginoong Kristo sa gusto niya. Sa gusto niya. Manampalataya tayo. Iyon po ang tunay na daan. Ang kilalanin natin ang nagbukas ng pinto at nagtayo ng tulay patungo sa Amang Diyos. Opo. Hindi yung kautusan ang siya magliligtas sa atin. Ang pagsunod natin sa ritual na pagpapatuli ay hindi naman tayo mga Hudyo eh. Tayo mga Hintil. Hallelujah. Tandaan nyo mga kapatid ko, maraming mga nagtuturo ngayon na isang araw lang ay meron ako nabungaran. Ito nga ay itinapik ko ng umaga. May nagtanong sa kanya kasi sabi, Pastor, ito yung tinasabi kong napakaraming accomplish. Doktor po siya. Dok, sayang po kayo. Hindi nyo nauunawa ng wisdom. Ang sabi niya, kasi may nagtanong, kasalanan po ba sa isang Kristiyano ang hindi magsimba ng araw ng linggo? Ang sabi niya, ay ang Diyos ay hindi naman Diyos sa pagsisimba ng araw ng linggo. Kung may mga gawain kayong dapat na kinakailangan tapusin gawin, ay alam ng Diyos yun. Hallelujah. Alam nyo, ito lang masasabi ko dun sa nagtanong. Kapatid, ito yung tinatanong mo kung kasalanan, didirektahin na kita kasalanan. Sapagkat bakit? Unang-una, sa Lumang Tipan tayo sa Lumang Tipan, bago tayo pumunta rito sa Bagong Tipan, sa Lumang Tipan, nang kinreate ng Diyos ang mundo, sa loob ng 7 araw, shortcut na agad tayo. Doon sa huling-huling araw, nagpahinga po siya. Opo. Ito ay ginawa niyang kautusan sa mga Israelita. Opo, na ipangiling ang isang araw. 6 na araw na ibinibigay sa atin. Opo, dito sa Bagong Tipan, kinakailangan sa araw ng pagsamba, naroon po tayo. Ano sabi sa Bagong Tipan? Huwag nyo nga kalimutan ang pagkakatipon-tipon. Ano ba itong pagkakatipon-tipon? Mga Kristiyano po ito, pag-aaral, pag-worship sa Diyos. Kasi nagkakaroon po tayo ng pag-alala, katulad nung pagbabahagi ng katawan ng Panginoong Kristo, pagbabahagi ng dugo na natapon sa katawan ng ating Panginoong Kristo. Ito po ay ginaganap natin sa nalalaman natin na ikapitong araw o anumang araw iyan na tayo sumasamba sa Diyos. Na magiging reason mo dahil ikaw ay marami kang ginagawa na para sa pamilya mo. Ano ba ang sabi ng Panginoong Kristo? Unahin niyo muna ang kaharian ng langit ng aking Amang Diyos at ang lahat ng bagay ay doon lamang po, Ang ibig sabihin, unahin natin ang Diyos bago ang mga pangangailangan natin, kasi alam ng Diyos ang pangangailangan nating mga tao. Kapatid ko, alam ng Diyos. Kung tayo tunay na Kristiyano,
sasabihin ko sa inyo, maraming salamat sa Diyos sapagkat hindi ako pinagkukulang ng Diyos. Opo, hindi ako pinagkukulang ng Diyos. Hindi ako pinagkukulang ng Diyos. Alam niya ang pangangailangan ko. Bagamat ang Diyos pag nagbigay, hindi po sobra-sobra. Tama lang na mabubuhay ka. Kaya itong pastor na doktor na to, Brad, maraming mga Kristiyano ang babagsak sa iyo. Sa iyong pagsagot doon sa sa itinatanong. Ito po ay isang kasalanan na hindi ka magsimba o hindi ka magpasalamat sa Diyos na araw na linggo. Sapagkat ibinigay na sa iyo ang 6 na araw. Pati pa ba yung isang araw na natitira? Sa simbahan niya, hindi naman buong isang araw. Oras lamang ang kinukuha diyan upang tayo magpasalamat, upang gawin natin ang Kristyanismo o ang Kristiyano na ginagawa sa loob ng simbahan. Hallelujah. Tapos babaguhin mo ang Biblia. Babaguhin mo, tsaka bibigyan mo ng pangangatuwiran ng pabor. Bakit? Natatakot ka ba na alisan ka ng member? Alalahanin nyo, tayong mga nagpapahayag na salita ng Diyos, hindi tayo sa tao naglilingkod. Tatandaan nyo, ako kahit na walang makinig sa akin dito sa pagla-live ko, kahit maturingan akong siraulo na salita ko ng salita rito, merong isang nakikinig sa akin na mas mahalaga. Walang iba kundi ang Panginoong Kristo at ang kanyang mga anghel sa kalangitan. Hallelujah. Kaya nga, anong sabi ni Apostol Pablo? Kung sa pamamagitan ng kautusan na siya ay nanggaling na rito, ano ang kabuluhan ng pagkamatay ng ating Panginoong Kristo? Hindi na sana dumating dito ang Jesus upang iligtas ang mga taong makasalanan. Dahil meron namang kautusan. Ito ay naging malaking problema. Naging malaking problema to na sa Galacia ng ating Apostol Pablo. Maraming kumukontra sa kanya rito. Maging mga Kristiyano na inabutan niya na rito. May mga Kristiyano na po rito na inabutan niya. Opo. Hallelujah. So, ipinapaalam ni Apostol Pablo dito po sa Galacia 2:15 hanggang 21 na hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan tayo naliligtas, kundi sa pananampalataya sa Panginoong Kristo kasi siya ang kumuha ng ating kasalanan. Hindi doon sa kautusan. Opo. Unang-una, mananampalataya tayo. And then, next step, magpapabautismo tayo at magsisisi sa ating kasalanan sapagkat sabi sa Romans 3:23, ang lahat nga ng tao ay nakasala, hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So, tingnan nyo po dun sa Matthew 3, kung paano nagpabautismo ang ating Panginoong Kristo na sasansalain sana o susuwayin sana ni Juan Bautista. Subalit anong sabi ng ating Panginoong Kristo? Gawin mo, Juan, sapagkat ito ang nais ng aking amang Diyos. At doon sa John 3 rin, may sinasabi ron, isang nagtuturo na Pariseo. Kung kilala nyo to, familiar sa inyo, si Nicodemo. Gabi na magpunta sa ating Panginoon. Bakit gabi? Sapagkat nahihiya siya. Siya'y tagapagturo rin ng kabanalan. Nagtatanong siya tungkol sa kaligtasan. O nakita nyo to si Nicodemo? Isang tagapagturo, isang Pariseo. Hallelujah. Tandaan nyo po, mga kapatid ko. Kung ang inyong pananampalataya ay nasasalig sa ganito, na nagiging problema ni Apostol Pablo, hanggat may pagkakataon, lumapit kayo sa Diyos. Humingi kayo ng karunungan kung paano nyo matutuntun ang tamang pagsunod sa ating Diyos. Maraming salamat po, mga kapatid ko, sa gabing ito, sa inyo. Kung nagnanais po kayo na mag-Bible study sa inyo, mag-message po kayo sa akin. Kung meron pong mga nais na magtanong, hindi po ako marunong. Sinasabi ko nga sa inyo, ulit-ulitin ko. Mababa lang ang aking pinag-aralan. Opo, hindi po ako nakatapos. Subalit, ang Panginoon Diyos ay mabuti. Ang kanyang karunungan ay pinapaalam sa akin.
Sabi nga sa Biblia, hindi sa mga taong marurunong ipinagkaloob ang wisdom, kundi sa mga taong, hindi naman sinabi sa mga taong hindi nag-aral, sa mga taong nagpapakumbaba. Opo. Sa mga taong nagpapakumbaba. Hallelujah. Hindi po doon sinasabi sa mga, huwag ka mag-aral kasi pagkakaroon ka ng Diyos ng wisdom. Yan ang gusto ng Diyos. Hindi po sa mga taong nagpapakumbaba at humihingi ng karunungan ng Diyos. Maraming salamat po sa inyo. Mga kapatid ko, kung meron kayong mga may sakit na nais nyong gumaling, may pangako po ang ating Panginoon Kristo, hindi po ito nawawala. Kahit ng mga panahon na nagpapagaling siya hanggang ngayon, narito pa rin ito. Pero lamang mali, kaya kung bakit hindi gumagaling. Merong mga mali, pamamaraan. Opo, sana ito'y malaman nyo, nasa Biblia rin to. May maling pamamaraan ng mga nananalangin sa inyo, naglelehan sa inyo. Hindi lahat ay pwedeng manalangin, hindi lahat ay pwedeng maglehans. O, magpatong ng kamay sa mga may sakit. Hallelujah. Opo, ang mga may karapatan dyan ay mga ginagamit ng Diyos. Hallelujah. Kung hindi kayo nakasusumpong ng kapayapaan, dumalangin kayo sa Diyos, humingi kayo ng kapayapaan. May problema kayo sa inyong anak, pamilya nyo, walang hindi magkasundo, away kayo ng away. Hallelujah. Yan ay walang problema. Ang Diyos na makapangyarihan, siya ang tutulong sa atin. Maraming salamat po sa gabing ito. Sana po, ang binahagi ko sa inyo ay makapagbigay sa inyo ng kaliwanagan sa pagiging buhay tunay na Kristiyano, na hindi sa ganitong pamamaraan tayo nabubuhay na Kristiyano, na sumusunod pa rin ngayon sa mga kautusan na iniiwan ng mga lumang pagkaalam. Maraming salamat po. Ako nga pala uli si Kuya Dolpo nyo, na ginagamit ng Diyos sa kanyang salita. Hallelujah. Maraming salamat po.